Imbis na makatulong, mas malalang perwisyo pa raw ang idinulot ng mga flood control projects sa Bulacan. Nang magpaulan kasi ang habagat nitong weekend, abay tumambad sa mga residente ang mali-mali palang pinagtayuan ng mga proyekto. Live mula sa Malolos City, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? May baha pa rin ba? Meron pa ring baha, Cheryl, lubog pa rin ang maraming kalsada gaya na lamang dito sa Malolos City dahil sa ulang bumabagsak. Sa katunayan, sa mga oras na ito, bigla na naman bumuhos ang malakas na ulan na sinasabayan nga rin ng high tide. Pero hindi lang ito ang inireklamo nga ng mga residente gaya dito sa lungsod, kundi yung mga proyekto, mga flood control projects sa tila mali-mali raw yung mga pinagtayuang lokasyon. Kaya imbis na makatulong, mas nakadagdag pa sa perwisyong kanilang kinakaharap. Gutter deep pa rin ang baha sa kahabaan ng Estrella Street sa Malolos City, Bulacan sa buong maghapon. Kaya dahan-dahan muli ang pagtawid dito ng mga motorista. Sabi ng lokal na pamahalaan, epekto ito ng high tide na umabot muli sa halos 5 talampakan ng level. Pero bukod sa high tide at buhos ng ulan, ang mas inirereklamo ng maraming residente ang mali-mali umanong lokasyon ng mga naitayong flood control project sa kanilang lugar. Gaya na lamang ng floodgate na ito na nasa pagitan ng mga barangay Atlag at Bagna sa lungsod. Masyadong masikip daw kasi ang pinagtayuan niyan na nakakaapekto rin sa pagbiyahe ng mga mangingisda sa lugar. Kung nilagay po yan doon sa malapad na lugar, unang-una po hindi magkakakarant ang tubig. Tapos po pagka doon po sa lugar na yun ni Kuwari, naisara yung tubig, naisara yung prinsa, wala pong papasok dito sa tubig walang papasok na tubig na magmumula sa dagat. Ang masaklap, lubog pa rin sa baha ang mga bahay na nasa gilid ng ilog. Kaya hindi maiwasang dumaing ng mga residente. Pang-kontrol sa bahay, lalo kung bumabaha ang Malolos sa Bulacan. Paano gagawin? Napakahirap po ng ginawa nila. Wala akong tulong. Perhisyo. Bukod dito, questionable rin daw kung bakit inunang gawin ng floodgate bago sana ang mga dike sa magkabilang gilid. Hinayaan na lamang muna ng mga taga-barangay na manatiling bukas itong itinayong floodgate dito sa kanilang lugar. Paano ba naman? Posible kasing maipon lamang ang tubig dito sa may ilog, lalo't dito lamang sa kinatatayuan kung mayroong dike, habang sa kabilang side, wala at posibleng doon umapaw ang tubig. Naabutan din namin ang mga nakatiwangwang pa rin na samot-saring bakal sa ilog. Dito raw sana itatayo ang pumping station sa lugar. Pero mula nang maisiwalat ang flood control scandal, natenga na ang mga proyekto. Ang resulta, mas mabilis na pagtaas ng level ng ilog dahil sa napurnadang mga hukay. Hindi naman namin mapakailaman kasi scene of the crime to. Para din kami tumatawag sa hangin. Ilang beses na plea na rin ang ginawa namin dito. Pero sa tingin ko, maybe 90% of our plea just went to naught. Sa bayan ng Kalumpit, mataas pa rin ang baha sa maraming barangay. Hindi rin mapakinabangan ang nagawang dike na pangharang sana sa tubig na galing sa Pampanga River sa bahagi ng Barangay San Miguel. Wala pang pahayag dito ang DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Pero ang mga ganitong problema, naiwasan daw sana kung naibatay lamang sa mga datos na meron ng Project NOAA o Nationwide Operational Assessment of Hazards. So pag napapag-aralan natin at nakikita natin yung disenyo, nasisimulate natin sa computer, ano ang effectiveness nito, ano yung benefit, ano yung cost, nakakagawa tayo ng mga science-based decisions patungkol doon sa pinakamagandang solusyon sa komunidad, patungkol sa flood control. Mula nang simula nito noong 2012, nahinto ang pagpondo sa Project NOAA noong 2017. Bagay na malaking tulong daw sana para matukoy kung anong klaseng flood mitigation program ang dapat gawin sa isang lugar. Pero ngayon, inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee ang muling pagbuhay sa proyekto. 1 bilyong pisong pondo ang ilalaan dito mula sa panukalang 2026 national budget. Gagamitin natin para bago pa tayo mag-invest, aalamin natin kung ano ba yung epekto ng investment na yan. Tama bang mag-invest o hindi? Dapat science-based din ang pag-aaral natin dito. Hindi katulad ng araw kung saan lang gustong ihagis ang proyekto. Masabi lang na merong gantong project, ihagis na without even conducting any feasibility study or proper coordination with the local people man lang.
Cheryl, sa mga oras na ito, mas lumalakas na naman yung buhos ng ulan dito sa malaking bahagi ng Malolos dito sa Bulacan. Kaya ngayong resulta, mukhang dadagdag na naman yung ulan na yan dito sa nararanasang baha. Nandito ako sa may pinaka-Zulueta Street ng Barangay Santo Rosario ng lungsod kung saan itong 1 kilometrong kahabaan ng kalsada rito ay talagang parang mala-resort na, no, dahil babad pa rin sa tubig. Yung nakikita nyo ngayon, na halos hanggang binti, mas bumaba na raw yan. Dahil kanina, lampas tuhod o hanggang hita yung tubig dyan, dulot nga ng high tide na sinasabayan pa nitong mga pag-ulang nararanasan. Ang problema, posibleng abutin daw ito ng hanggang 1 linggo bago tuluyang humupa kung hindi natataas ang high tide dito sa lugar o titigil na talaga totally yung mga pag-ulan sa probinsya. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.